Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Edgar Bustillo at shoutout kay Andinet Teramasta. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano ba yan? Damn, if you dare to rob my things, ibabalik mo agad sa akin. Kung hindi, sasaluhin kita at bumuti ang pakiramdam mo. Aaron gas ng palabas, ang katawan ay walang laman. Diyos hakbang ng isang pagpapala, himukin tian luchen, mabangis acceleration pasulong. Haha, basura, wag mong lamanin ang baril, may hahabol sa binata sa sinasabi. Aaron isang leng, kung saan isipin, sa harap ng maliwanag na mata na iyon ay hindi inaasahang sumambulat upang pag-alitan. Tao ba? Ito ay lubos na nalilito kay Aaron, dahil mula sa sitwasyon na ang anino ay kumikislap lamang sa kanyang harapan, ang hugis ng bagay na iyon ay ibang-iba sa hugis ng isang tao. Kahit na mula sa isang tiyak na punto ng view, ito ay ibang-iba. Ang laki kasi ng bagay na iyon, natansyahin ng Aaron, ay kasing laki ng gintong unggoy, kaya paano ito naging tao? Saan tatakbo? Unggoy ka man o tao, nakikipagkarera ang buong katawan sa hangin. Kasabay nito, ang ilang piraso ng alahas ay bumubuhos sa tianlo na parang pera. Saglit lang, kapag nagsama-sama ang dalawa, biglang tumaas ang bilis ng Aaron, tulad ng Shenmang, na nag-uunahan sa streamer. Nang palapit na siya ng palapit ay malinaw na nakita ni Aaron kung ano ang streamer na nasa harapan niya. Iyan ay isang tao, o iyon ay isang maliit na tao na katulad ng ginseng prutas. Ang kanyang buong katawan ay kasing puti ng ugat ng lotus, ang kanyang mga paa ay bilog, at talagang kamukha niya ang prutas ng ginseng. Ang kanyang makinis na ulo ay nakatanim ng ilang hiwa-hiwalay at mahabang buhok. Kapag umihip ang hangin, parang may ilang buhok na sinusuklay sa mga ulo ng langis. Mukha siyang katawa-tawa. Ang pangunahing dahilan ng pagsasabi na siya ay tao kaysa sa ginseng na prutas ay ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay nakasuot ng maliit na pulang pantalon, na medyo katulad ng salawal ng Japanese sumo, na may 3 patong sa loob at 3 patong sa labas. Ano ito? Hindi maiwasan ng Aaron na mataranta. Bahagyang umawang ang sulok ng kanyang bibig. Sa kanyang mayamang karanasan, hindi niya nakita kung ano ang bagay na ito sa kanyang harapan. Ngunit nang si Aaron ay nagtataka, ang bagay na nasa harap niya ay biglang tumalikod at sumigaw, "What you are special is a thing. Your whole family is a thing. Damn it." Aaron isang leng, ito kalakal ay hindi maliit, ngunit pagagalitin ang mga tao, iyon ay talagang gatas mabangis, ngumiti, ikaw ay isang gadget orihinal, kung ano ang sinasabi ko ay mali. Ah, oo naman, sa sandaling sinabi ito ni Aaron, ang maliit na bagay ay tumalon-talon sa galit at nagpakita ng kanyang mga ngipin. Ang buong mukha ng prutas ng ginseng ay pulang bakal dahil sa galit. Ngayon lang ang ngiti ni Aaron. Himukin si Taisho Shenbu hanggat maaari, pagkatapos ay tumalon at lumipat sa Renshen Baby, ilipat ang enerhiya sa kamay. Saan ka pupunta? Ang enerhiya ay biglang tulad ng asimilasyon sa isang malaking takip ng palayok, na may putok, nang direkta mula sa takip ng ulo ng ginseng na sanggol pababa. Dong dong dong. Sahod ng enerhiya, ang mga gadget ay kumakabog ng husto. Mukhang may nahuli ang Aaron dito.
Gusto mo pa bang tumakbo? Ngumiti si Hansani at ginalaw ang kanyang kamay. Ang ilang mga lubod ay nakaunat mula sa hood ng enerhiya. Pagkatapos direktang itali ang gadget, tuluyan ng inalis ni Hansani ang hugis pan na energy hood. Well, ano ang iyong maliit na bagay? Si Han Sanchen ay tumingkayad na may labis na interes at hinawakan ang kanyang kamay, na talagang malambot at makinis. At pagkatapos ay gamitin ang kanyang mga daliri upang laruin ang kanyang maliit na tiyan, bilog at puno ng pagkalastiko. Prutas kang ginseng, masarap bawiin ang nilaga. Dapat masarap, hindi napigilan ni Aaron na matawa. Damn, you dare to eat me, you slut. You have the guts to let me go. Let's use this despicable and shameless ways. Tao ka ba? Ginseng sanggol ay mukhang maliit, ngunit ang init ng ulo ay napaka-irritable. Isang makinig sa Aaron ng mga salita, na mukha ay pula na may pulang bakal, limbs ay desperately skirmang, nais na mapupuksa ang Aaron's kadena. Single choice. Tingin mo maganda. Hinablot ni Aaron ang prutas na ginseng, diretsong nilagay sa kamay niya, at binawi ang librong ninakaw niya. Pagkatapos, tumingin sa kanya, siya ay sumimangot, ano ka? Gusto kong alagaan mo ako. Galit na umuungal ang prutas ng ginseng. Ang susunod na segundo, ang sanggol na ito biglang malaki mata isang turn, habang Aaron isa ay hindi nagbabayad ng pansin, ang pandian ng underpants fiercely mahulog off, at pagkatapos ay isahan 3,000 direkta chi sa ibabaw. Damn it, Aaron was shocked. Buti na lang at napa-flash siya sa oras, kung hindi ay maasar siya sa lalaking ito. Damn, ang mura mo talaga. Gusto mong umihi kapag hindi kita pinapansin. Pero kapag ito, pagdating sa pag-ihi, si Aaron ay biglang nagbigay ng isang malungkot na ngiti, kinurot ang kanyang mga daliri, at direktang binato ang isang bendahe sa maliit na lalaki. Aray ginseng prutas kaagad ba mo ka ang bibig, sakit tuwid nanginginig, alam mo Aaron's isang daliri, para sa ginseng prutas, ito, ay masyadong malaki, at para sa kanyang maliit na tao, ito ay napakalaking, ito shot na karaan, na lakas ay hindi hayaan siyang mawalan ng malay, ay Aaron kamay maawin. Yo! 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 Ginseng prutas nais na maging mahusay sa takip, ngunit natagpuan na ang nakatali lamang ay hindi maaaring magsimula, maaari lamang panatilihin ang paglukso sa lugar, ngunit, pagkatapos ng kaunti mas mahusay, sa Aaron direktang dumura. Ay, shit, nanggugulo pa ako kay Chop. Aaron hindi makapagsalita, ang mga kamay ay gumagalaw, ay doble dragon ding sakripisyo, at pagkatapos, direktang nakagapos ang kontrabida sa ding, ang ding isang malapit, damn it, asong babae. Ilabas mo ako, ilabas mo ako, mag-isa tayo. Pagpasok sa kaldero, mas nasa sabik si Renshanwa sa oras na ito. Tumalon siya, tinamaan ang kaldero gamit ang kanyang puwitan, at umungol ng galit, kung nakikipagtalo ka, wala akong pakialam na hilahin ka palabas para maglaro ulit. With that, Aaron ang gumawa ng kilos. Tingnan ang aksyon na ito, ginseng sanggol subconsciously clamp binti, malaking mata mukha takot, maliit na bibig din obediently sarado. Tingnan ito, sa Aaron upang bawiin ang double dragon na si Ding, nang wala ang maingay na tao, Aaron ito ay mabilis na lumingon sa paligid. Tapos, ang mga mata ng isang leng, Aaron medyo hindi nakaimik, shit, paano ka napunta dito? Nakatingin sa dugong pulang langit sa itaas ng kanyang ulo, sa malalaking bundok sa kanyang harapan, at sa hindi pangkaraniwang amoy sa hangin, ang Aaron ay hinabol ni Luruxen. Pagkatapos na habulin ang maliit na prutas ng ginseng, siya ay humakbang sa gitnang daliri na walang kamalay-malay. Sa kuweba sa hindi kalayuan, ang pulang ilaw ay maliwanag. Ito ba ang libingan ng Diyos? Bulong ni Aaron. Grass, mas mabuting pumunta ka na. Umiling si Aaron, ngunit lumakad lang ng 2 hakbang, bahagyang gumalaw ang double dragon tripod sa kanyang mga braso, at dumating ang galit na dagandong ng ginseng baby. Basura, hamak, hindi tao, alam kong basura ka, ayaw mong pumasok, tapos bitawan mo ako, gusto kong pumasok, damn, may malaking baby dito. Hininga ni Aaron ang double dragon tripod, at ang ginseng baby ay tumalon pataas at pababa dito. Anong ginagawa mo dyan? Pumasok ka at mamatay ka. Sinulyapan ito ni Aaron at naiinis na sinabi. Damn it, counselor, nung nakita kitang nag-aaway ngayon, akala ko ngayon mo lang itatago sa libro.
Magagawa mong walang magawa ang Xuanyuan sword para patayin ka. Takot ka sa balahibo ng manok. Ginseng baby break malaking sumpa paraan. Nang marinig ito, agad na kumunat ang noo ni Aaron at napabuntong hininga, so ninakaw mo ang libro ko, gusto mo lang pumasok. Kalokohan, or else, bawiin mo at basahin mo. Ang Aaron ay sobrang galit at nakakatawa. Talagang nakakaantig ng husto sa mga tao. Gayunpaman, mukhang hindi ito nakakapinsala sa mga tao at hayop, at nagpapakyut pa sa mga tao. Hindi talaga magalit ang Aaron dito minsan. So gusto mong pumasok, sumimangot si Aaron at sinabing, kung mayroon kang aklat na iyon, maaari ka bang pumasok sa libingan ng Diyos? Narinig ko na napakalakas nito sa loob. Kung walang texture na katumbas ng totem at ang texture ng pagpapatunay ng templo ng Kishan, kahit na ang tunay na pumasok ang Diyos, mamamatay siya. Mula sa pananaw ni Aaron, ang lugar na ito ay hindi madaling puntahan, at ang sinabi ni Bai Xiaosheng sa kanyang sarili ay ganap na tama. Kung hindi, hindi kailanman naging napakapayapa ng Shenjong. Ang mga taong ito na nagmamadaling pumasok ay matagal nang nagpunta rito upang pagnakawan ang mga labi ng tunay na Diyos. O, ang dalawa pang tunay na Diyos ay matagal nang nag-aaway, dahil para sa kanila, kung sino ang makakakuha ng kayamanan ng ibang tunay na Diyos ay katumbas ng pagkakaroon ng super crush sa isa't isa at pangingibabaw sa mundo. Bakit ang gulo? Sa makatuwid, ang lugar na ito ay talagang hindi na-access. That's not necessarily the so-called wealth insurance. Nako, wag ka nang magsalita. Palabisin mo ako at ipahiram sa akin ang libro mo. I'm dying, and you'll be regarded as an investment failure. Kung I win, at most, I'll give you a share, how about it? Ginseng baby said that, wala siyang tiwala. Aaron puting mata naka-out ng isang abot tanaw, humiram 8 aksayado libro sa kanya. Huwag mo nang isipin ito. Maaaring hindi handang ibahagi ng Aaron ang kaunti o kabuuan. Dahil ang dami mong gustong pumasok, sige. 3,000 sinabi ito, sadyang ipos para sa isang habang, at iba pa sa mga mata ng Shenhua na susunog ng isang bakas ng pag-asa. Aaron kamay ilipat, bawiin ang tripod, lumiko at bumalik. I'm fucking, asshole, bitch, rascal, you fucking, fool me, hindi ako mamamatay kasama mo, ah. Makinig sa kontrabida Shenhua sa loob sumisigaw, Aaron ngiti, maaari lamang maglakad palabas ng ilang hakbang, 3,000 tumitingin sa layon ng isang detalyadong ulap. Damn you, hindi mamamatay ang multo. Aaron gas na snipin, ito ay malinaw na Luruaksan catch up. Natural na hindi alam ni Han Sanchen kung anong uri ng puot ang idinulot ng kanyang pulang tiyan kay Luruaksan. Bilang isang mapagmataas na babae sa langit, si Luruaksan ay palaging superior at hiwalay. Ang 0.1 na hitsura sa mundo ay nagpapalaki sa kanya. Kadalasan, ang mga lalaking iyon ay maaaring may sulyap sa kanyang walang katulad na hitsura. Para sa kanila, isa na itong malaking kagalakan para sa kanilang mga ninuno. Kung gusto nilang mapalapit sa kanya, hindi nila alam kung ilang henerasyon na ang kanilang nililinang. Ito ay totoo para sa mga lalaki, at ito ay totoo para kay Luruaksan. Maaari Aaron ibuhos mabuti, idirekta ang isang pulang bulsa sa tiyan. Si Luruaksan ay talagang isang pulang belly bag. Papatayin ka nito. Nakita talaga siya ng isang lalaki sa bulsa ng kanyang tiyan, na hindi matiis sa kanyang kayabangan. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Aaron malulutas niya ang kanyang galit. Yuyo, ang ilang mga tao ay walang takasan. Sa pagkakataong ito, tumatawa na naman ang tripod sa aking mga braso. Si Aaron ay tumingin sa likod, sa ilang sandali, siya ay talagang napilitang pumunta kahit saan, at walang paraan upang umatras. Damn, kung mamatay ako, hindi mo maiisip. Sinasabi ko sa iyo, manika, naniniwala ako sa iyo minsan. Kung may mangyari sa akin, ako ang unang magluluto sa iyo. Banta ni Aaron, at pagkatapos ay mabilis, tumakbo patungo sa direksyon ng harapan ng libingan ng Diyos. Hindi iniisip ni Aaron na may pagkakataon siyang manalo sa 4 na Luruaksan. Maglabas man siya ng palakol ng pango, kukubkuban siya ng iba at aakitin pa ang tunay na Diyos. Sa makatuwid, ang magkabilang panig ay patay na, ngunit maaaring mayroon pa ring sinag ng buhay sa libingan ng Diyos. Pagkatapos ng lahat,
Sinabi ng Renshanuan na ito na kung mayroong makalangit na aklat, maaaring may pag-asa na mabuhay. Kung tutuusin, naglakas loob siyang kunin at subukang makapasok, wala namang saysay na biro ang buhay mo, di ba? Habang papalapit sa puntod, biglang nakaramdam si Aaron ng lalo pang pressure sa kanyang sarili. Lalo na kapag ito ay malapit sa 100 metro, ang mga paa ay puno ng tinga, na nagpapahirap sa pagsabay. Maging ang paghinga ay nagiging lubhang mahirap. Anong pressure? Si Aaron ay sumimangot at nagdikit ang kanyang mga ngipin. Paghakbang ko pa lang sa loob, bigla akong nakaramdam ng bundok sa likod ko. Kahit na ako ay tumira, ang buong lupa ay humuungal. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.